Akigenyo, magandang hapon po. Sumayin niyo nawang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos ng ating Ama at ng ating Panginoong Heso Kristo. Makinig ang may pandinig, sabi po ng Panginoon. Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Ang Diyos po ay nagsasalita sa pamamagitan po ng aking bibig. Brothers and sisters, nandito po ako ngayon sa lugar na ito para po ipahayag ang salita ng Diyos. Huwag po kayo mag-alala po, hindi po ako manghihingi ng pera o namang mga bagay na meron po sa inyo. Ipapahayag ko lang po ang magandang balita. Ayon po sa salita ng Panginoon. Pakinggan po ninyo ito mga kapatid bago po lumubog ang araw. Nawa po mapakinggan po ninyo ang mensahe ng Diyos sa araw na ito. May mensahe po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Yamang tayo po ay binigyan ng dalawang tainga ng Diyos. Pakinggan po natin ang kanyang mensahe bago po lumubog ang araw. Sinasabi po ng banal na kasulatan sa Marcos 7 verse 14, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Mga kapwa-tao po na mahal ng Diyos, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa araw na ito, binigyan po tayo ng pagkakataon na magising. Yung iba po sa atin, hindi na po binigyan ng pagkakataon na magising. Yung iba po, patay na po. Yung iba sa mga oras na ito, nire-revive po sila sa hospital, sa ER, sa emergency room. Pero tayo mga tao ngayon na naglalakad, nakaupo, o ano man, saan man po kayo sa mga lugar na ito, magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil binigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na magising. Dahil kung ganang atin lamang po, hindi natin kayang gisingin ang sarili natin sa higaan. Nang dahil po sa habag at awa ng Panginoon, tayo po ay binigyan ng pagkakataon na magising. Alam niyo po, tayo mga tao, may decision po tayo na matulog, pero po ang pagising ay hindi po natin yung desisyon. Decision po yon ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapwa tao na mahal ng Diyos, decision po yan ng Panginoon kung bakit po tayo po ay ginising sa araw na ito. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Mga kapwa-tao na mahal ng Diyos, pakinggan po ninyo ang salita ng Panginoon. Yamang hindi naman po ako nang ihingi ng pera o anumang mga bagay na meron po sa inyo. Ang nais ko lang po na i-share ang gospel sa araw na ito dahil sa bawat pitik na orasan, marami po ang namamatay. Hindi po natin hawak ang buhay natin, mga kapwa ko po tao na mahal ng Diyos. Hindi hawak natin ang buhay natin. Hindi po natin hawak yon, kundi po ang Diyos po ang may hawak ng buhay natin, mga kapwa ko po tao na mahal ng Diyos. Kaya pakinggan po ninyo ang salita ng Panginoon na akin to ipapahayag. Hindi ko po dito itinataas ang aking relihiyon, ang aking sekta o anumang mga denomination. Hindi ko po yan itinataas. Itinataas ko po si Jesus Christ. Na siya po ang Diyos, wala na pong iba. Tinataas ko po ang Panginoong Heso Kristo sa lansangan na ito. Pakinggan po ninyo ang mensahe ng Panginoong Hesus sa araw na ito bago po malumubog ang araw, bago po lisanin po ninyo ang mundong ito. Dahil sa bawat pitik na orasan, may pinabawian ng buhay. Sa bawat segundo po, 3 po ang namamatay. Kaya mga kaibigan, huwag niyo pong baliwalain ang salita ng Panginoon na inyo pong maririnig. Yamang wala po itong bayad. Hindi ko po kinakalakal ang salita ng Panginoon. Hindi po. Never po ako manghingi ng pera kanino man. Ang nais ko lang po ay may pahayag po ang salita ng Diyos bago po lumubog ang araw. Ito po, sinasabihan po tayo ng Panginoon na susulat sa Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong galigtang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa ganun po, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Inuutusan po tayo ng Panginoon na basahin po ang Biblia. Inuutosan po tayo ng Panginoon na ang kanyang salita ay
Panginoon ang ating mga pangangailangan. Inuutusan tayo ng Diyos na basahin po ang Biblia. Brad, sis, ilang taon ka na po binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magising? Nabasa mo na po ba ang love letter ng Panginoon? Tanong, nabasa niyo na po ba ang salita ng Diyos? Kapag hindi pa po ninyo binabasa ang Biblia, ngayon po narinig po ninyo ang mensahe ng Panginoon na sabi niya po, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan araw at gabi. Kaya tayo inuutosan ng Panginoon na basahin ang banal na kasulatan para po tayo maligtas sa apoy ng impyerno pagdating ng paghuhukom. Inuutosan tayo ng Panginoon na basahin ang kanyang love letter dahil ito po ang ating mapa papunta po sa langit. Ito po ang mapa natin papuntang impyerno kung hindi po natin pagsisihan ng ating mga kasalanang nagawa. Kaya sinasabi po ng Panginoon, makinig ang may pandinig. Di po ba binigyan tayo ng Diyos ng dalawang tainga? Pakinggan po natin ang salita ng Panginoon nang sa gayon po hindi po mapapahamak ang ating kaluluwa sa apoy ng impyerno. Makinig ang may pandinig. Alam niyo po ba mga kapwa po tao na mahal ng Diyos? Kapag ang tao po hindi nakikinig sa babala at sa salita ng Panginoon, tiyak po parurusahan. Sapagkat nasusulat po sa John 12 verse 48, may hukom na hahato sa sinumang nagbabaliwala sa akin at hindi tumanggap ng aking salita. Ang salitang sinasabi ko ang hahato sa kanya sa huling araw. Kaya mga kapwa tao na mahal ng Diyos, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon nang sa gayon, hindi po mapapahamak ang inyong mga kaluluwa sa apoy ng impyerno. Sabi ng Panginoon, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang dumirinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Siya hindi na po hatulang kundi lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Mga kapakupota na mahal ng Diyos, kailangan po natin pakinggan ang salita ng Panginoon. Isa puso, isa buhay pa natin ang salita ng Panginoon. Nang sa gayon, hindi po tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno pagdating ng paghukom. Dahil po, mga kapakupota na mahal ng Diyos, dahil may impyerno po. Ginawa pong impyerno para po sa mga rebuilding anghel at para yan kay Satanas. Hindi po yung para sa atin. Mga kapakutao na mahal ng Diyos, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanang nagawa. Bago po mahuli ang lahat, pagsisihan po natin. Dahil sa bawat tiktak ng orasan, may namamatay po. May binabawian po ng buhay. Hindi natin hawak ang buhay po natin. Hindi natin hawak. Dahil sabi nga po sa John 15 verse 5, wala tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon. Kailangan po natin ng relasyon sa Diyos, mga kapakutao na mahal ng Diyos. Kailangan po natin ng relasyon sa Panginoon. Huwag po natin isantabi ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya sinasabihan po tayo ng Diyos na basahin po ang kanyang banal na kasulatan. We are living in the last days na po, mga kapakutao na mahal ng Diyos. Sa amot-sari na pong nagaganap ang mga sakuna. Ang matinding pagbaha, ang matinding lindol, bagyo, kahirapan, nandito na po. Ang ilog Euphrates ko ay tuyo na po. Ang propesya ng Panginoon ay nagaganap na po, lingid sa inyong kaalaman. Ang mga tao po, gagawin na pong robot ni Satanas. Kaya, mga kapakutao ng mahal ng Diyos, wake up, gising na po. We are living in the last days na po. Anytime po, darating po ang Panginoon Jesucristo. Anytime po. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 24 verse 44, lagi kayong handa, sapagkat darating ang anak ng tao na hindi ninyo inalalaman. Anytime po darating sa Jesus. O anytime din po, dumarating
darating ang kamatayan na hindi po natin inaasahan. Dahil sa bawat pitik na orasan, may binabawian ng buhay. Hindi po natin alam kung may bukas pa ba. Hindi natin alam yon. Dahil ang pag-ising natin kinabukasan, hindi natin yon plano. Kundi po plano po yun ng Diyos. Sa ngayon po, dahil sa habag ng Panginoon, humihinga ka pa po. Binibigyan ka pa po ng Panginoon ng pagkakataon na makising para po pagsisihan ng mga kasalanang nagawa. Nasusunod po sa Mateo chapter 4 verse 17. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Nalalapit na po ang pagdating ng mahal na Panginoon. Kaya pagsisihan po natin ang ating mga kasalanang nagawa. Nang sabi nga po sa banal na kasulatan, Efeso chapter 6 verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon at humiling. At pagsumamo sa banal na Espiritu, lagi pong handa. Ipanalangin ang lahat ng mga hinirang ng Panginoon. Nang sabi ng Diyos, tayo po ay humiling. Ihilingin po natin sa Panginoon ang kapangunawa naman ng Diyos. Ihilingin po natin sa Diyos na tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanang nagawa. Ihilingin po natin sa Panginoon na bigyan niya po tayo ng lakas at tatag ng loob upang mapagtagumpayan po natin ang pagsubok. Ihilingin po natin sa Panginoon, mga kaibigan, na tayo po ay bigyan ng lakas na lumapit sa Diyos. Magmamakawa po tayo. Magpakumbaba po tayo sa pangalan ni Jesus. Magpakumbaba po ang lahat ng tao dahil po nalalapit na po ang pagdating ng mahal na Panginoon. Lalong-lalo na po sa mga taong may bakuna. Sa mga tao pong tumanggap ng bakuna, parang awa niyo na. Magbalik loob na po sa Panginoon, magpakumbaba na po sa Diyos. Mga kapwa-tao ko naman ng Diyos, tayo po ay tinubos na ng Panginoon 2,000 years ago na pong nakalipas. Tinubos tayo ng Panginoon dahil ganon tayo kamahal ni Jesus Christ. Amen. Alam niyo po, nasusulat po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man pong sumampalataya ay hindi po mapapahamak kundi po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatao ko naman ng Diyos, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buktong na anak, si Jesus Christ. Siya po ang pinako sa krus para tayo po ay matubos sa ating kasalanan. Dahil kung galang atin lamang hindi natin kakayanin ang parusa ng Panginoon. Nang dahil po sa pag-ibig at habag ng Panginoong Jesus, tayo po ay tinubos ng Panginoon sa kalbaryo ng krus. Tiniis niya po ang init, ang sugat, ang uhaw, tiniis ng Panginoon para po sa kanyang pagmamahal sa iyo, pagmamahal sa akin, pagmamahal sa ating lahat sa buong mundong ito. Kaya mga kapatao ko naman ng Diyos, huwag tama na po ang magre-rebelde sa Panginoon. Sumunod na po tayo. Sundin po natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi po ang kalooban natin, mga kapatao ko naman ng Diyos. Dumarating po ang kaaway. Kaya sabi po ng Panginoon, manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Kapatao ko naman ng Diyos, ang Diyos po dito sa mundo ay ang Diablo po. Nag-aari po ang kampo ng kadiliman sa mundong ito. Kaya sabi ng Panginoon, basahin natin ang banal na kasulatan. Hanggat may habag pa po ang Panginoon na ikaw ay gigisingin. Hanggat may habag pa po ang Panginoon na ikaw po ay ginising niya. Magbalik loob na po tayo sa Diyos. Magbalik loob na po tayo sa Panginoon. Pagsumikapan po natin ang ating kaligtasan na mayroon pong pag-ibig at pag-alam sa Diyos. Kapatao ko naman ng Diyos, napakaiksi lamang po ang buhay.
niyo po, nasusulat sa Gawa chapter 4 verse 12, kay Jesus mo lang po matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob ng Diyos Ama para po sa ikaliligtas mo, sa ikaliligtas ko, sa ikaliligtas ng buong sanlibutan. Kapatao ko naman ng Diyos, huwag po tayong pakampandi sa bawat tiktak ng orasan. Kahit nakaupo ka, bigla ka lang, kaibigan. Di po ba? Kahit nagmamaniho ka, kahit anong ginagawa mo, kailangan po, bago mahuli ang lahat, pagsisihan po natin ang ating kasalanang nagawa. Aaminin po natin sa Diyos na tayo po ay nagkasala. Aaminin po natin dahil binigyan tayo ng Diyos ng bibig para sabihin sa Kanya. Binigyan tayo ng Panginoon ng mata, ng ilong. Kompleto yan. Kaibigan, ang katawan po natin ay templo ng Diyos. Templo ng Panginoon, mga kaibigan ko. Kaya bago mauli ang lahat, magpasako po tayo sa Panginoon. Hallelujah, purihin ng Diyos. Magpasako po tayo sa Panginoon, mga kapapuputao na mahal ng Diyos. Ang katawan po natin ay templo ng Panginoon. Gagamitin po natin ang katawan natin para po mapurihan ng Panginoon. Amen. Huwag po natin ito saksakan ng bakuna. Huwag po. Huwag po kayo mag-comply sa bakuna dahil ang katawan natin ay templo ng Panginoon. Kaibigan, ang sabi ng Biblia sa unang Corinto chapter 6 verse 9 to 10, ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Walang bahagi, kaibigan. Ang sabi nga po, ang sabi ng Diyos sa banal na kasulatan, ang mga nakikiapid, ang mga nangangalunya, ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga naklalasing, sa mga magnanakaw, sa mga mapanlait ng kapwa, ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Kaya kapantahan ko naman ng Diyos, bago mahuli ang lahat, isuko na po yan. Isuko na po ang mga kasalanan. Individual po ang kaligtasan. Kapag hindi po natin isuko ang bisyo, ang Diyos-Diyusan, kapag inabutan ka po ng kamatayan, diretso po sa Hades ang iyong kaluluwa. Wala pong purgatorio, wala. Kaibigan, wala pong purgatorio. Nalit lang kayo ng Diablo na may purgatorio ang sabi. Wala po. Dahil ang sabi po sa banal na kasulatan sa Hebreo chapter 9 verse 27, tayong mga tao, itinakda po tayo na minsan lamang mamatay. At pagkatapos po noon ay paghuhukom na. Uhukuman po tayo ni Kristo sa ayaw at sa gusto mo po. Sa gusto mo po. Sa ayaw at sa gusto mo, uhukuman tayo ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto mo, haharap tayo sa hukuman ni Kristo pagdating ng paghuhukom. Dahil ang sabi po sa banal na kasulatan, ang lahat ng tuon ay luluhod sa harapan ni Kristo Jesus pagdating ng paghuhukom. Kaya ang sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 31, kakilakilabot ang
si Jesus Christ na yung Panginoon at tagapagligtas. Kapag ikaw inabutan ng kamatayan, diretso ka po sa paraiso. Yun po ang patigil na langit. Kapag ikaw po inabutan ng kamatayan, nandiyan ka po sa bisyo, nandiyan ka sa Diyos-Diyosan. Tiyak po, puntahan ng kaluluwa mo ay sa Hades. Yun po ang Sheol, mainit po doon. Alam niyo po, ayon po sa Biblia, sa Lucas, ang mayaman at si Lazaro at ang iyong pulubi po, namatay ang mayaman, namatay din po ang pulubi. Ang mayaman na nagpakasasa dito sa mundo, sa kanyang kalayawan, namatay po siya, hindi po siya nakapagsisi. Automatic, siya po ay napunta po sa daigdig ng mga patay. Doon po, sa Hades, si Lazaro, ang pulubi, namatay din. Napunta po ang kanyang kaluluwa sa paraiso. Idali po siya ni Amang Abraham. Alam niyo po, ang mayaman, sumisigaw po doon ng tulong kay Amang Abraham. Sumisigaw siya ng tulong dahil mainit po sa Hades sa kanyang kinalalagyan. Mainit po doon, kaibigan. Ano ang sabi ng mayaman? Amang Abraham, utusan mo si Lazaro na idaw daw ang kanyang daliri sa tubig nang ipatak sa aking labi. Ngunit po, mga kapwa ko tao na mahal ng Diyos, hindi po yun nangyari. Alam niyo po, kapag hindi po natin tagapin si Jesucristo, tiyak po, mapupunta po tayo doon sa daigdig ng patay. Doon pa sa kinalalagyan ng mayaman na ito. Kaya kapwa ko po tao na mahal ng Diyos, pag sumikapan po ninyo ang inyong kaligtasan, pag sumikapan po ang kaligtasan ng sa kayo, hindi po natin papuntahan ng Sheol na yun po ang Hades na patigil ng impyerno. Kapwa tao po na mahal ng Diyos, kung mahal mo ang kaluluwa mo, pag sumikapan mo po ang iyong kaligtasan na mayroong paggalang at pag-ibig sa Diyos. Huwag mo tayong kampante. Huwag po. Dahil nandirito po si Satanas sa mundong ito. Siya po ang namakayagpag sa mundong ito. Siya po ang Diyos sa mundong ito. Kaya kapag ko tayo na mahal ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, lagi po tayong handa. Lagi po tayong handa. Dahil po nasusunod po sa John 10:10. Naparito si Satanas para mangwasak, manira at pumatay. Ayan po mga kapwa-tao na mahal ng Diyos. Nandirito po si Satanas para manira, pumatay, mangwasak. Tingnan niyo po ang nangyari sa mundong ito, wasak na po. Tingnan niyo po ang bagyo. Signal number 5 na po dahil kagagawan po yan ni Satanas. Nagkaroon po ng chemtrail sa taas. Sunod-sunod po ang bagyo, 6 na bagyong sunod-sunod. Kaya winasak na ni Satanas ang kabuhayan, ang kabahayan, lahat, pati pamilya, winasak na. Pati ang DNA po ninyo, wasak na din mga kaibigan ko. Wasak na din po ang DNA ninyo dahil po ang gagawa ni Satanas, kaibigan. Gagagawan po yan ng demonyo, kaibigan. Nawasak ang DNA po ng tao dahil po kagagawan po ni Satanas. Dahil po sa pagtanggap po ninyo ng bakuna, nasira po ang DNA ninyo. Tayong mga tao po, tinubos tayo ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang banal na dugo. Dahil sa banal na dugo ni Jesus Christ, tayo po ay tinubos ng Panginoon. Dahil ganon niya po tayo kamahal. Pero si Satanas, anong ginawa ni Satanas? Winasak na po ang DNA. Ang dugo mo po, ang dugo ng tao, ginumihan na po ni Satanas sa pamamagitan ng bakuna. Samantalang Panginoong Hesus, nilinis na po tayo para tayo po ay
ay maligtas sa kaparusahan ng Diyos Ama. Kaya mga kapwa ko po kaibigan, be wise. Maging matalino po tayo. Dahil si Satanas po mga kaibigan, mapanlin lang po yan. Amen? Mapanlin lang po ang diablong ito. Gusto ni Satanas, kaibigan, isama ka niya sa impyerno. Dahil ang impyerno po, nakalaan na po yan kay Satanas. Tayong mga tao, hindi po tayo nakalaan doon. Kaya sabi ng Panginoon, pag sumikapan ninyo ang inyong kaligtasan, nang sa gayon, hindi kayo mapunta sa apoy ng impyerno. Mga kapwa-tao ko naman ang Diyos, makinig ang may pandinig bago po mahuli ang lahat. Ipinapangaral ko ang salita ng Diyos, hindi ako humingi ng pera sa inyo o anumang mga bagay na meron sa inyo. Amen? Sabi ng mga ngaral sa chapter 12 verse 13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Magkaroon po tayo ng banal na takot sa Panginoon, mga kapwa po tao na mahal ng Diyos. Ang tawag ko sa inyo ngayon, kapwa-tao pa po. Balang araw po, wala na pong evangelist na ikakasangkapan ng Panginoon. Wala na po ang salita ng Panginoon. Hindi na po ninyo ito maririnig pagdating ng panahon. Dahil ang robot na po ang mag-evangelize sa inyo. Ang robot na po, mga kaibigan. Kaya kapa-robot na po ang tatawag sa inyo. Hindi po kapwa-tao. Dahil ngayon po, puro na po robot ang gumagalaw. Amen? Kaya mga tao ngayon, sinasaksakan na po ng bakuna para magiging robot na po. Para mag-control na po ang kanilang mga kaisipan. Nang dahil po sa bakuna. Kung hindi po tayo maging mapagmatyag sa ginagawa ng diablo, tiyak po mapapahamak po ang kaisa-isa mong kaluluwa, kaibigan. Hindi nyo dapat ito pagtawanan, kaibigan. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Hindi po dapat ito binabaliwala kapag narinig po ninyo ang tinig ng Panginoon. Ako po ay kinakasangkapan lamang ng Diyos. Hindi ko po ay kinakalakal ang salita ng Panginoon. Araw at gabi po. Araw at gabi nananawagan ng Panginoon sa bawat may tainga. Nananawagan ng Diyos na tayo po ay magsisi na. Magsisi po sa lahat ng mga kasalanang nagawa. Dahil darating po ang Panginoong Jesucristo. Ngunit ang sabi ng Panginoon, binabaliwala ng mga tao ang aking payo. Binabaliwala ng tao ang aking mga saway. Binabaliwala ng tao ang aking mga aral. Eh sabi ng Panginoon, makinig ang sabi ng Diyos. Dahil tinanggihan ninyo ang aking mga payo, minamasama ninyo ang aking mga saway, kaya ani ninyo ang bunga ng inyong ginagawa, yung mga plano ninyong masama, sapagkat ang katigasan ng inyong mga ulo ang magpapahamak sa inyo, sabi ng Diyos. Hanggat may hininga pa po, kaibigan, magbaliklod na po tayo sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, wala po talaga tayong magagawa kung tayo po ay iwalay sa Kanya. Amen. Mga kapwa ko po tao na mahal ng Diyos, lahat po tayo ay nagkasala sa Panginoon. Lahat po tayo nagkasala sa Diyos. Wala ni isa man po nakaabot sa kaluwalhatian ng langit. Lahat po tayo makasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, repent. Binibigyan tayo ng babala ng Diyos na tayo po ay magsisi. Lahat po ng tao ay makasalanan. Kapag sinabi po ng isang tao na wala siyang kasalanan, siya po ay nagmamayabang sa Panginoon. Siya po ay
ay sinungaling. Kapag sinasabi po natin wala akong kasalanan, kaibigan, sasabihin ko sa iyo, ang tatay mo, Diablo. Dahil siya po ay sinungaling simula pa mo pa po noon. Kaya, kapag sinabi natin na wala tayong kasalanan, nagre-rebuilty po tayo sa Diyos. Dahil maliwanag sa banal na kasulatan ng lahat ng tao ay makasalanan. Kaya pinapangaral ang magandang balita patungkol po sa pagsisisi para malaman ng tao ang katotohanan. Para malaman ng tao ang banal na kasulatan. Kaya pinapangaral po ang banal na salita ng Diyos. Magsisi po tayo, sabi po ng Biblia sa Gawa chapter 3 verse 19. Ang sabi po, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong kasalanan. Sabi ng Biblia, hindi ko sabi yun. Ang bibig ko po ay sinakasangkapan lamang ng Panginoon para po makarating sa inyo ang salita ng Diyos. Dahil tayong mga tao, mga matay tayo sa mundong ito, ngunit ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Amen. Lahat po ng meron sa mundo, ito po ay mawawala yan, mawawasak yan. Ang buhay natin sa mundo ay napakaiksi lamang, kaibigan. Maiksi lamang ang buhay natin sa mundo. Na ang sabi ko sa Biblia, Isaiah chapter 40 verse 6, ang buhay natin may tulad lang po sa damo na biglang matutuyo. May tulad lang po ang buhay natin sa bulaklak na parang nalalanta. Ngunit po ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kapag wala tayong relasyon sa Panginoon, kawawa ang kaluluwa mo, kaibigan. Kung mahal mo ang kaluluwa mo, pakainin mo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at ipamuhay ang salita ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, kapag hindi po natin sinunod ang salita ng Panginoon, nasusulat po sa Hebreo chapter 3 verse 15. Sabi ng Panginoon, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Kapag narinig po natin ang salita ng Panginoon, huwag po natin patigasin ang ating puso. Magbalik po tayo sa Panginoon. Nang sa gayon, hindi po tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno. Ang sabi po sa Biblia, sa John chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita sa pamamagitan po ng aking bibig. Sabi ng Panginoon, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. John 14 verse 23 to 24. Kaya kapag sabi ng Panginoon, kapag ang tao po ay magpatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Kapagkat ang sabi ng Biblia sa unang 1 chapter 3 verse 8, simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng Diablo. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Kaya nakapagkatao na mahal ng Diyos, huwag po tayo mananatili sa pagkakasala. Dahil ang sabi po sa Biblia, ang mga nananatili sa pagkakasala ay anak ng demonyo. Purihin ang salita ng Diyos. Ang lahat ng may pandinig ay makinig bago mahuli ang lahat. Ang Panginoong Hesus po ay malapit na pong dumating. Magbagong buhay na po tayo lahat at talikuran ang bisyo at ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Purihin ang salita ng Diyos. Alam niyo po, sumunod na po tayo sa salita ng Panginoon. Repent, kaibigan. Repent. Read the Bible. Nasabi nga po sa Payag chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at
ang mga nakikinig sa sulat sa banal na kasulatan kung ito'y tinutupad nila, sapagkat sinasabi rito, malapit nang mangyari ang nakasulat rito. Kaya mga kaibigan, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Pagsisiyan po natin ang ating mga kasalanang nagawa bago po mauli ang lahat. Alam niyo po, kaya ipinapangaral po ang salita ng Diyos para wala pong may dadahilan ng tao na hindi nila narinig ang magandang balitang ito. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanang nagawa. Dahil sapagkat nang sabi po sa Biblia, sa Roma chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kung nais po natin ang buhay na walang hanggan, sumunod po tayo sa kalooban ng Panginoon. Sumunod po tayo nang hindi po mapapahamak ang ating kaluluwa sa apoy ng impyerno. Pinapangaral ko po ang salita ng Diyos. Hindi ko po ito'y kinakahiya, mga kapwa-kapwa-tao na mahal ng Diyos. Dahil po ito po ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang bawat sumasampalataya. Purihin ang salita ng Panginoon. Hindi po tayo liligtas ng ating relihiyon. Tandaan niyo po yan. Ang makapagligtas po sa atin ay yung relasyon natin kay Jesus, kung paano po tayo sumampalataya sa Kanya. Dahil siya po ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang ibang pangalan po sa silong ng langit ay pinagkaloob ng Diyos, kundi po ang tanging pangalan lamang ni Jesus. Si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay. John 14:6. Kaya pag sumikapan po natin, mga kapwa-kapwa-tao na mahal ng Diyos, si Jesus ang totoong Panginoon. Siya po ang anak ng Diyos. Siya po yung ilaw. Siya po yung salita na nagkatawang tao. Si Jesus ang larawan ng Panginoon. Mga kapwa-kapwa-tao naman ng Diyos, wala pong ibang Diyos kundi po si Jesus. Sa Jesus mo lang po talaga matatagpuan ang katotohanan. Hindi po sa relihiyon, hindi po sa sekta o namang denomination. Sa Jesus mo lang po matatagpuan ang katotohanan dahil siya po ang katotohanan, kaibigan. Sa Jesus po ang tinapay ng buhay. Ang Panginoong Jesus po ang ilaw ng mundong ito. Amen? Ang Panginoong Jesucristo po, siya po ang pastol. Siya po ang mabuting pastol. Siya po ang nagbibigay buhay. Si Jesus ang muling pagkabuhay. Si Jesus ang puno ng ubas. Tayo po yung mga sanga. Kaya kapag wala po tayong relasyon sa Panginoon, tiyak po, parurusahan tayo sa apoy na impyerno. Jesus po, siya po ang dakilang manggagamot. Pakatandaan po natin na kapag-kaputa na mahal ng Diyos. Di ba po pinanganak si Abraham, si Jesus? Sabi po niya, ako ay ako na. Kaya kapag-kaputa na mahal ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo po, siya po ang pintuan ng langit. Siya po ang Alpha at Omega. Siya po ang una at huli. Siya po ang simula at wakas. Sabi niya po, pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng mga bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Pero po, paliwanag sa banal na kasulatan, ang mga asal hayop, ang mga asal aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapit, ang mga mamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mahilig magsinungaling at mandaya, ang pupunta nila ay sa lumalagablap na apoy. Matakot tayo sa Panginoon. Ang Panginoon Jesucristo po ang larawan ng Diyos na hindi po nakikita. Ang Panginoong Jesucristo po, siya po ang kahangahangang tagapayo. Ang Panginoong Jesucristo, makapangyarihang Diyos. Ang Jesucristo po, siya po ang walang hanggang Ama. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya sumampalataya po tayo sa Panginoong Jesucristo na siya po
ang Diyos na totoo. Kaya wag po tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan po natin ang habag at kalinga ng Panginoon. Makamtan po natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Hebreo chapter 4 verse 15. Alam niyo po mga kapakuputaw na mahal ng Diyos, sabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikinig po sa Panginoon ang mga taong nagmamahal sa Diyos. Pero po yung mga suwail, hindi nakikinig. Kaya alam na yan kung saan tutungo ang kanilang kaluluwa. Sabi nga po, kapag ang tao po magpatuloy sa pagkakasala ay anak ng demonyo. Kapag ikaw hindi mo po maiwan-iwan ang bisyo, bago mauli ang lahat, kaibigan, ikaw na rin po ang may gusto na mapustado ang iyong kaluluwa sa apoy ng impyerno. Ikaw po ang may gusto niyan. Dahil dito pa lang sa lupa, narinig mo na ang salita ng Diyos na repent, 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 people of God, Jesus is coming. Ngunit hindi ka po nag-repent, hindi ka po nagsisi, hindi mo po tinalikuran ang bisyo, hindi mo po tinalikuran ang Diyos-Diyusan. Kaya choice mo talaga pumunta sa impyerno. Pinaliwala mo ang salita ng Diyos. Choice mo yan, kaibigan. Walk out your own salvation. Alam niyo po, sa naglipas na daang panahon, nagtitimpi lang ang Diyos. Nagtitimpi lang Panginoon. Dahil ang nais ang Panginoon ang lahat ng tao ay makapiling niya po sa langit. Ayaw ng Diyos na mga tao ay mapunta sa impyerno. Kaya ikaw po na nakarinig ng salita ng Diyos, nagbagong buhay na po tayong lahat. Mainit po sa impyerno. Mainit po sa impyerno. Kaya magbagong buhay na po tayo. Umiyak na po ang Panginoon. Umiyak po ang Panginoon sa mga taong kanyang nilalang na ayaw po sumunod sa kanyang salita. Ayaw ng Diyos na ang lahat ng tao ay mapunta sa impyerno. Sabi nga po sa Ezekiel 33 verse 11, ang sabi po, hindi po nasisiyahan ng Diyos na ang kanyang mga nilalang ay mapunta sa apoy na impyerno ang kaluluwa. Sabi ng Panginoon, sabihin mo, magbagong buhay na silang lahat. Magbagong buhay na po tayo mga kapakuputaw na mahal ng Diyos. Magbagong buhay po tayo bago mahuli ang lahat. Dahil sa bawat pitik na orasan may namamatay, may nadidisgrasya, may nagsasalpukan ng mga sasakyan. Hindi natin alam yon. Maraming mainit ang ulo dahil sa traffic. Mga kapakuputaw na mahal ng Diyos, uminaon po tayo. Dahil ang kamatayan hindi natin alam kung kailan po yun dumarating. Pero kaibigan, sasabihin ko sa iyo, anytime po dumarating ang kamatayan na hindi po natin inaasahan. Dahil hindi po natin hawak ang buhay natin. Ang Diyos po ang may hawak nito. Kaya kailangan po natin na tayo po ay may relasyon sa Panginoon. Pagsisiyan po ang nagawang kasalanan bago po mauli ang lahat. Makapakuputaw na mahal ng Diyos. Sumampalataya po tayo sa Panginoong Heso Kristo. Amen. Dahil nandirito na po ang kampo ng kadiliman. Nais ng kampo ng kadiliman. Alam niyo po ba ang agenda ng 2030? Lahat ng mga tao gagawing robot ni Satanas. Nang dahil po sa pagtuturok ng bakuna. Alam niyo po ba, ang bakuna ay may graphene oxide po yan mga kaibigan ko. May graphene oxide ang bakuna. Lingid sa inyong kaalaman. Hallelujah, purihin ang Diyos. Huwag po tayong magmamayabang sa salita ng Panginoon, Brad, sis. Dahil hindi po natin alam ang mangyayari sa bawat titik ng orasan. Kaya mga kaibigan, repent. Huwag po tayo magpatuloy sa pagtuturok ng bakuna. Huwag po tayo magsabing, hindi wow! Wow na wow talaga kaibigan! Kapag
Ginawa ka na ni Satanas na robot, kaibigan. Hallelujah, purihin ang Diyos. Alam niyo po, ang bakuna, dahil marami po mga tao na hindi po nagre-research sa katotohanan. Ang bakuna, mga kaibigan, may graphene oxide po yan, kaibigan ko. Meron po yan, graphene. Tingin sa inyong kalaman, ang graphene oxide, mga kaibigan, na nasa bakuna, research nyo po, graphene oxide. Total, may mga cellphone naman kayo, i-research po ninyo kung ano ang dulot ng graphene oxide sa bakuna. Diyan, na itinurok sa inyong katawan. Malalaman ninyo ang katotohanan, mga kaibigan. Ang graphene oxide is the most toxic substance, mga kaibigan. Yan po ay nagkukos ng blood clot, kaibigan, na yan po ay nakakamatay, kaibigan. Ang bakuna po, mga kaibigan, yan po ay experimental depopulation. Alam niyo po, ang COVID RNA vaccine ay experimental at depopulation. Ang COVID-19 na may RNA po, ayan po ay nakaka-assert po ng DNA ng tao. Ang DNA ng tao ay double helix po, kaibigan. Galing po yan sa Panginoon. Si Satanas po ay nag-imbento ng helix niya sa pamamagitan po ng turok na yan, kaibigan. Nilapastangan po ni Satanas ang DNA ng tao. Nilapastangan po ni Satanas ang dugo ng tao sa pamamagitan po ng pagbabakuna. Tayong mga tao, tinupos po tayo ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Samantala si Satanas, sinira niya ang dugo ng tao. Ang bakuna po ay may luciferase po yan, mga kaibigan. Kaya umingilaw po ang katawan ng tao. Meron po yung hydrogel, kaibigan, ng mRNA vaccine na nilagay po ni Satanas sa katawan ng tao. Bigla lang po yan nakukulaps ang tao. Kaya tingnan nyo po kahit gaano ka-healthy ang mga manlalaro, natutumba po sila. Marami pong natutumba, kaibigan, na walang dahilan. Kahit wala ka pong sakit, bigla ka lang po matumba, mahilo, kaibigan, dahil po yan sa hydrogel na tinanggap po ninyo. Kaya tuso si Satanas, kaibigan. Hallelujah. Ang bakuna po na tinanggap ng tao na may mRNA, yan po ay may mercury po yan. Isa po yan sa mga component na nagdudulot ng pagkasira ng utak ng tao. Nagdudulot po yan ng pagkasira ng atay. Nagdudulot po yan ng pagkasira ng bituka, ng bone marrow at kidney. Kaya marami po ngayon ang nagkakasakit pagkatapos po tumanggap ng bakuna na mayroon pong mRNA vaccine. Marami pong nagkakasakit. Mantakin nyo po ang excess death sa Pilipinas. Almost 300,000 po ang excess death ng dahil po sa pagtanggap ng mRNA vaccine. Kawawa po ang mga tao. Halos lahat ng mga artista nangamatay na pagkatapos nila naturukan ng bakuna. Samantala yung 2018, wala pa po. Pero nang pagkatapos na po na naturukan ng tao ng booster ng bakuna, unti-unti na po nalalagas ang mga newscaster, ang mga artista, ang mga doktor, nalalagas na kahit mga simpleng tao lang nangamatay na walang dahilan. Marami po nagkaroon ng myocarditis. Number 1 na sakit ngayon ay cancer. Pagkatapos mabakunahan ng tao, marami na po nagkaroon ng cancer. I-research po natin ang mRNA vaccine nang hindi po tayo malinlang ng dyablo. Balang araw, ang mga tao ay hindi na po tao. Yan po ay mga robot na po. Mukhang tao yan, pero ang katawan robot dahil po napuno na po ng graphene oxide ang kanilang katawan dahil po sa pagtuturok, dahil po sa mga pagkain na galing po sa laboratory. Ngayon
mga kaibigan, huwag po tayong pakampanti dahil ang bakuna na may mRNA ay mayroon po yan nano antenna, may nanoparticles po yan, mayroon po yan aluminum hydras, mayroon po yan formaldehyde, may formalin po ang bakuna. Kaya po, hindi po natatagalan ng tao ang ganito pong ginagawa ng Diablo. Talagang depopulation po talaga ang agenda ng Diablo na ito. Ang bakuna, kaibigan, lingid sa inyong kaalaman. Yan po ay mayroon pong aborted babies. Meron po yung dugo ng baboy. Meron po yung dugo ng kabayo. Meron po yung utak ng rabbit. Meron po yung kidney ng aso. Meron po yung puso ng pusa. Meron po yung puso ng baka. Meron po yung kidney ng unggoy. Meron po yung cheat embryos. May calf serum. May sheep blood and more, kaibigan. Alam niyo po yung monkeypox na yan, hindi naman yan simpleng sakit lang, kundi po galing po yan sa bakuna na may mRNA. Yan po ang adverse effect ng bakuna. Research po ninyo, kaibigan. I-research po ninyo nang malaman po ninyo ang mRNA vaccine, kaibigan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, Hosea chapter 4 verse 6, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat inakwil nila ang karunungan. Habang may pagkakataon pa po, pagsisihan na po natin ang ating mga kasalanan. Magbalik loob na po tayo sa Panginoon. Tanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, hindi po tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno. Sabi ng Panginoon sa unang Timoteo chapter 2 verse 4, ang ibig ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hanggang dito na lang po mga kapatid, mga kaibigan, sa mga nanonood po sa live, nalubat po ang aking megapon. Purihin ang Diyos sa mga nakikinig sa salita ng Panginoon. Amen. So, pakishare po ang live. Nalubat po ang megapon. Hallelujah. Lubat po si megapon. So, pakishare po lang live. Hallelujah. Maraming salamat. To God all be the glory.